The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, lahat ng disciples natin, mga disciples natin, mga nanay at tatay na kasama natin sa ating online simbahay. Ating wini-welcome sa ating pagsamba sa Diyos dito sa online platform. Welcome po sa ating lahat. Lahat ng mga invites po ay ating wini-welcome. At lahat ding mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao, na kami natutuwa na kasama namin kayo. Lahat na nasa abroad, na nasa iba't ibang sulok ng mundo, ay welcome po sa ating morning simbahay. Kaya sa ating pagsimula mga kapatid, tayo po ay lalapit sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat o Diyos sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ang siyang manguna sa aming kalagitnaan saan mang sulok kami, o Diyos, ng Pilipinas at ng iba't ibang lugar ng mga kapatiran namin, Panginoon, na nasa labas ng bansang Pilipinas. We pray, let your Spirit speak in the midst of us, O God. Ang dalangin namin sa oras na ito, ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. And we ask your cleansing power. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus, upang lahat kami, O Diyos, ay maging bukas at handang tanggapin ang iyong mga salita na maging gabay namin sa aming buhay. Itong aking panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating Diyos na buhay kasama ang CJS Philippines Worship Team. Yours is the highest praise, Jesus. Lift your name on high. All together. I'm so secure of your love in me, forever sure, 'cause you are the same. You are faithful, Lord. Sometimes I'm oblivious. So here I am, undignified. I'm gonna throw it all away. What was unacceptable to you, I leave it all behind without any doubt. 'Cause you are more than worthy, and I give up my way to have your way in me. I want to dream your dream, get rid of myself and follow you. Your voice will be heard. Your voice will be heard. Your voice will be heard to me. I'm so secure of your love in me, forever sure, 'cause you are the same, and you are faithful.
Does it give you glory? I'm drowning, can't breathe, hear me out. And now that my story collides with you, oh hope, there's hope, there's miracle, there's testimony. I have a life story, it doesn't give you glory. I'm drowning, can't breathe, hear me out. And now that my story collides with you, oh hope, there's hope, there's a miracle, there's testimony. I'm gonna throw it all away. What was acceptable to you, I leave it all behind without any doubt. 'Cause you are more than worthy. I'm gonna throw it all away. What's acceptable to you, I leave it all behind without any doubt. 'Cause you are more than worthy. And I give up my way to have your way in me. I want to dream your dream, get rid of myself and follow you. Your voice will be heard. Your voice will be heard. Your voice will be heard. And I give up my way to have your way in me. I want to dream your dream, get rid of myself and follow you. Your voice will be heard. Your voice will be heard. Your voice will be heard to me. Salamat sa mensahe na ating narinig na dala ng ating CGS Philippines Worship Team at ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen at ang ating mga Biblia ay ihanda po natin sa oras na ito. Higit sa lahat, ang ating mga sarili patuloy nating ituon ang ating mga puso sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang ating pag-usapan ay isang bagay na kailangan ay atin po itong maunawaan. Kasi kung tingnan natin, our God is all-knowing God. Alam niya ang puso at isip ng tao. So ang Diyos natin hindi siya madadaya, ang Diyos natin hindi siya pwedeng lukuhin, at ang Diyos natin ay hindi siya pwedeng maskam. Hindi rin ang Diyos pwedeng abusuhin because ang Diyos natin, alam niya ang laman ng puso ng tao. Ngunit, kung mapapansin po natin, tayong mga tagasunod ng ating Panginoong Diyos, hindi tayo all-knowing, hindi tayo knowledgeable sa pakikipag-ugnayan sa kapwa natin. Nakikita lamang natin ang kanilang mga sinasabi, naririnig sa everyday life. Ibig sabihin yung pakikipag-mingle natin sa mga tao. At lahat tayo na nandito sa online platform, lalo na kung kayo ay mga leaders, mga disciplers, kayo po ay exposed sa iba't ibang klase ng tao. But you don't know their hearts and minds. Hindi nyo kilala ang puso at isip nila. Ngayon, itong mensahe na aking dadalhin sa atin ay it is a warning to all of us. Isang babala sa ating lahat na maging maingat po tayo. Maging mapagbantay, maging discerning po tayo. Kasi karamihan sa mga naglilingkod sa Diyos, leader ka man, tupa ka man, maraming nalalaman ako. Marami akong nalalaman. Ang iba ay naabuso. Ang iba pinagsamantalahan. Ang iba naman ay malinis ang kanilang kaisipan sa paglilingkod. Ngunit ang iba naman ay na-scam. So itong mensahe na ito, hindi inaalaw ni Jesus na kung bahagi ka sa tupa, bahagi ka sa followers ni Jesus Christ, palagi ka na lang niluloko. Palagi ka na lang dinadaya. Kaya itong mensahe ngayong umaga is an awareness to all of us na kahit meron dito sa online, nakikinig din yung nandadaya, nakikinig din yung nanluloko, at nandito naman nakikinig ang malinis ang kanyang puso at isipan.
Kaya it's a warning to all of us as we win souls, as we make disciples. Ang katotohanan, we mingle with different types of people. Meron dyan na pure ang puso, meron namang impure ang puso, meron dyan may good motives, meron naman dyan may wrong motives. That is why Jesus gives an expose dito sa Bible na kung hindi man tayo all-knowing, siya nagbigay ng pangangalaga sa atin para mag-ingat din po tayo. Habang nagpapatuloy po tayo sa ating galawan, mapa-online man yan o ma-face-to-face, ang ating paglilingkod sa Diyos. Sino na sa inyo dito ang naisahan? Sino sa inyo ditong kumbaga na-scam, naloko siya, nadaya siya? Kasi alam nyo, likas sa ating mga Kristiyano, ang pagiging mahabagin, ang pagiging mapaniwalain, likas sa atin sometimes ang pagiging gracious, pagiging mabuti sa kapwa. Kasi ang gusto nating mailapit sila sa Panginoon. Pero tandaan natin, may mga tao na abusado. May mga tao na mapagsamantala. At hindi pwede na palagi kang ginagawa ng ganyan. That is why, sabi nga ng Bible, be wise as a serpent, be harmless as a dove. Yung karakter ng isang serpent ay wise siya. Yan ang kinukuha dapat natin. Maging matalino tayo sa ating pakikihalubilo sa ating kapwa. Kasi kapag binago ka ng Diyos, yung nature ng God, taglay mo sometimes. Nahahabag ka, nagbibigay ka ng kabutihan sa tao, naging merciful ka, at sometimes hindi mo alam, ginagamit yon para abusuhin ka. Kaya hindi lahat ng habag ay tamang habag. Tandaan natin yon. Minsan, yon ay kinukuha yan ng mga mapagsamantala para ubusan ka, sipsipan ka, hanggang mamalayan mo na lang, ikaw ang nawalan. That is why it is very important na malaman natin ngayon ang mensaheng ito upang hindi tayo ignoramos, hindi tayo inosente. As we serve God, don't allow yourself to be abused. No? Don't allow yourself na ma-take advantage ka ng kapwa mo. As we reach out people, you must be careful din. Kasi hindi lahat ng nire-reach out natin, may malinis kang kaisipan na tulungan mo to, mabago buhay, magkaroon ng order ang life, pero meron dyan na mananakmal. May mga devourer sa paligid natin, mga kapatid. At ikaw, napaka-pure ng heart mo, hindi mo alam, ang pure heart mo nagiging pagkakataon nila na ikaw ay abusuhin. That is why, even though you have a pure heart, you have a wise mind. No? Dahil, like what I said, ang ating task, inaabot natin ang different types of people. That is why, ito'y makikita sa Luke 6:43 to 45. No? Pero, may connection siya sa Matthew 7, no? 15 to 20. Mga kapatid, Matthew 7, 15 to 20. Ang babasahin ko, yung Matthew chapter 7, 15 to 20. Sabi dito, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. So the context of this verse, may warning si Jesus Christ is about the false prophet. Kasi sa time natin, wala nang propeta supposed to be. Kasi ang propeta nagpa-prophesy nung hindi pa natapos isulat ang Bible. No?
sinasabi nila ang darating na future, lalo na sa Old Testament, maraming propeta. Ngunit nang nangyari na or nagawa na itong Biblia na isulat na, wala nang dapat i-prophesy. Wala na dapat magsasabi ng future na darating. Because the Bible is already complete. Kaya maging maingat po tayo na may nag-exist na propeta at hinuhulaan kung anong mangyayari sa future. You just read the Revelation, your Bible. Just read your Bible. You know already what will happen. That is why, ingat po tayo, hindi lahat na sinasabing propeta, may robe na suot, mahaba ang balbas. It came from God. Kaya pinapaingat tayo ng Lord dito. This is the context. Kasi hindi tayo all-knowing eh. Now, isa rin ito sa pinagpaingat sa atin sa context ng church. Paano natin malalaman na ang isang tao ay pwedeng nandyan siya parang lukuhin o mang-isa siya sa kanyang kapwa. Nire-reach out mo pero ibang motibo. Sabi ni Jesus Christ, makilala ninyo sila sa kanilang bunga. So nakita natin, though the context is about the false prophet, ang context din nito, habang patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa kapwa natin na maayos ang buhay nila, may mga tao ding niluloko o dinadaya din ang ilang mga tunay na mananampalataya. That is why ayaw ni Lord na ina-abuse ka, ayaw ni Lord na naisahan ka, ayaw ng Lord na pure ang iyong motibo, pero inaabuso ka. At yan ay kailangan din aware po tayo. No? Maging aware po tayo. Kaya si Christ nagbigay ng wisdom sa atin. You don't know the mind of that person. You don't know the motive of that person. But you know, sabi dito, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kasi walang masamang puno na nagbubunga ng mabuti. Pag masama ang puno, ang bunga niya masama. Ang mabuting puno, nagbubunga siya ng mabuti. Kaya sabi ni Jesus Christ dito, may mga lumalapit sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. See, nakakapasok na sila sa loob ng church. Na akala mo friendly, mabait, pero yun pala asong gubat yan. Pag sinabing asong gubat, kakagatin ka, sisiraan ka, pagsamantalahan ka, kakatayin ka. May mga nagaan yung tupa, pero asong gubat. Ito yung nire-remind ni Christ sa atin. Kasi ang mga tupa mabait. Ang tupa mahabagin. Ang tupa mapagmahal. Ang tupa mapag-alaga siya. Pupwedeng ikaw yon. Pero hindi mo alam na abuso ka na. Kaya sabi dito, mag-ingat kayo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Kaya alam ni Christ, you are not all-knowing like Him. Pero tingnan mo ang ginagawa sa iyo. Meron yan sa church. Mga kapatid. Although the context is about the false prophet, pero pinagpaingat din tayo, as we go on sa serving natin kay Lord, may produkto din to mga false prophet, mga mali ding tao na pumapasok sa loob. Kaya minsan, you cannot identify kasi nagdadamit tupa din, na kapatid. Ngayon, sabi ni Christ, makilala ninyo sila sa kanilang gawa. See? Kasi kapag masama ang laman ng puso mo, malalaman mo doon, walang tao na masamang laman ng puso, mabuti lumalabas sa bibig. Kaya identify mo na palagi negative. Negative sa vision. Negative sa discipleship. Daming excuses, pero nasa loob yan. It's ano na yan. Red flag yan. Nasa loob, pero hindi sumusunod. Tahimik, pero hindi naman all out sa pangitain. Kaya sabi dito, makilala ninyo sila sa kanilang magawa. Yung lahat ng ini-implement sa church, nandyan siya, pero hindi niya sinusunod. Di ba? Kaya sabi ni Christ, mapipitas bang ubas sa puno ng dawag? O ang igo sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Malalaman mo eh. Biro mo 10 years na sa church, 20 years na sa church, o 5 years na sa church.
Hindi siya faithful sa giving. Hindi siya faithful sa morning prayer. Hindi siya faithful sa cell group. Minsan may cell group, minsan wala. Kaya ang tawag noon, palitaw cell group. Diba? Minsan may cell group, minsan wala. Kaya lulubog lilitaw cell group tawag noon. Minsan ang cell group kinakancel. So pag palaging kinakancel ang cell group, lalabas ang cell group, cancer cell group yon. Pero may mga cell group na multiplying cell, growing cell. Ibig sabihin, makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. That is why the number one point natin, mga kapatid, in-expose ni Christ ngayon about the good tree and the bad tree. That's why our team, the purpose of identifying the good tree and the bad tree. What's the purpose of this? Bakit pinakita ni Christ dito sa Matthew 7:15 to 20, even in Luke 6:43-44, even in Matthew 12:33 to 35, ilang chapter yon, mahalaga pala kay Christ ito. Ayaw niya ni Christ na niluluko tayo ng mga tao na mapagsamantala. Kaya the purpose of identifying the good tree and the bad tree, this is the expose of Jesus Christ. So that, number one, makita natin, maiwasan natin to avoid being deceived, not to become a victim. Hindi maganda na naglilingkod ka kay Lord, biktima ka palagi. Kasi hindi totoo na ang tupa ay mangmang. Diba? Hindi totoo na ang tupa ay TNGA. Hindi. Ang tupa matalino. Hindi siya dapat nagpapalamang. That is why, as si Christ pina-identify niya sa atin, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Now, tingnan mo yung cycle mo. Tingnan mo yung grupo ng nasasakupan mo. Makikilala mo lahat yan. Kahit ako, kilala ko lahat ng mga primary. Even the 144. Mamimit mo lang sila ng ilang beses. Palagi mo sila makakausap. You know them. So dapat, maging wise po tayo. No? Meron dyan sumusunod, merong hindi. Kaya you know them by their fruits. That is why Jesus exposed the good tree and the bad tree. So that we can avoid being deceived, or not become a victim. Hindi tayo madaya at hindi tayo maging biktima. No? Because we are here to protect God's flock and ourselves from deceitful people. Nandito tayo para ingatan ang mga binigay ng Diyos sa atin. Halimbawa, dumadami na ang hawak mo ng mga cell group. Minsan may pumapasok yan na magtataka ka sa spirit, kumukontra. Kumukontra, negatibo, at nakakahawa yan. Bantayan natin yon. Kaya nga makikilala nyo sila sa lumalabas sa bibig nila. Mareklamo, palaging nag-o-oppose. Pero ang ginagawa mo naman, sa'y kakabuti. Mga kapatid, meron ba sa inyong grupo na ganyan? Mga kapatid? At makikita ninyo, sa grupo ninyo, nandyan siya to get something. No? Kaya Jesus exposed the wrong people upang hindi tayo maging biktima. No? Gusto mo silang ilapit kay Jesus Christ, pero mapapansin mo, taon na lumilipas, ang tao na nakakausap mo, pag siyang kausap mo, palaging gipit, palaging kapos, palaging kulang sa finances, pero ikaw naman, naging maluwag. Kasi gusto mo maingatan mo siya, na mailapit mo siya sa Panginoon. Naranasan ninyo ba to, mga kapatid? May risk minsan ang pag-alaga sa mga tao. Kaya gusto mo, ayaw mo siyang mawala, hindi mo alam, nahihiraman ka na. No? Hindi na mabilang yung hiram na hindi binabalik. Ayan. Biro mo, kahit sa online, merong ganyan. Sa face-to-face, meron din ganyan. Ngayon, ikaw naman, dahil compassionate ka, so kahit kailangan mo, pinapahiram mo siya. No? Pinapautang mo siya. Pero hindi mo ba napapansin, siya lang ang ganon at dumadami na sila. Pero ikaw natatakot na mawala sila sa iyong pangangalaga, kahit na burden mo na, toxic na, sige ka lang.
Kaya sabi nga, makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag pure yung tao na inalagaan mo, sa mga testimony natin, narinig niyo ba testimony natin every first Friday? Maraming nabibless ako. Doon mo maririnig ang mga pure na tao sa testimony lang. Na talagang dahil sa 3 minutes bid, ganito buhay nila, ganito ang buhay niya, hanggang sa binago siya ng Panginoon. At ang taong yan na binago ng Lord, pure gospel talaga ang kanyang tinanggap. Sa atin sometimes, para lang ang tao maabot natin, hindi mo alam, kilala ka niya. May kaya ka, may kakayahan ka. Kaya labas ka ng labas para maipasok mo siya sa paglilingkod kay Lord. Pero hindi ganon yun ang gospel. Ang taong na-convert ng gospel, pure gospel, no string attached. The gospel, the good news, is powerful. Si Pablo, wala siyang binibigay na anuman sa mga tao but the gospel. Kaya be careful. Huwag nyo gamitin ang meron ka para mailapit ang tao. Kasi ang tao pag binago, ipoprovide lahat ni Lord yun. And always remember this, you are not the provider of the sheep. Jesus is the provider. You are not the God of your flock. Jesus is the shepherd of the flock. Kaya pag nagpi-play God ka sa mga cell group mo, time will come, mauubusan ka. That is why, ito ngayon, ang purpose ng identifying the good tree and the bad tree ay ini-expose ni Jesus para maging wise tayo, to avoid being deceived. Not to become a victim. No? Sino biktima dito sa atin? Naranasan mo ba do as we go on sa journey natin? Hiniraman ka, inutangan ka, at pagkatapos lahat ng problema sa iyo niya binabagsak. Pero hanggang ngayon, taon na, puro na lang siya daing. Hanggang sa pinapayuhan mo, hindi pa rin siya nakikinig. Hanggang ikaw ngayon, nagkakasakit na. No? Meron ganyan. Sumasakit ang ulo mo pa nag-usap kayo. Hindi mo ba nadidiscern, mga kapatid, na binabatuhan ka lang ng garbage, pero ayaw niya mag-change? And you need to be discerning about that. Na po pwedeng na-deceive ka na at naging biktima ka niya. Di po ba? Kaya dapat, nilatagan na natin ng mga tools kung paano sila maayos, paano sila mabago buhay. Ang daming nagtestimony sa atin dito. Ngayon, mga leaders na. Sila yung mga hindi nag-abuso. Ngayon, ginagamit na sa ministry. Ang mga bago ay lalong pumapayagpag. Pero ito mapansin mo, 5 years na, ganun pa din siya. Hanggang sa namalayan mo na natutoksik ka na sa kanya. Kaya dapat maging careful tayo dito. That is why, the purpose of identifying the good tree and the bad tree, this is an expose of Christ to avoid being deceived, not to become a victim, mga kapatid. Kaya itong sinabi ni Jesus Christ, hindi po pwede na leader ka, cell group leader ka, disciple ka, niluloko ka palagi, dinadaya ka kasi mahabagin ka eh. Like what I said, hindi lahat ng habag ay tamang habag. Pupwedeng kinukonsente mo kasi takot ka mawala siya sa poder mo. Kaya pag pleaser ka, pag ikaw yung tao na ginagamit mo ang emotion mo palagi sa journey na to, yun ang sisipsipin nila. Marami silang, alam mo naman, walang-wala ako. Maawa ka naman. Sis, kasi tama lang to. Wala kang habag. Wala kang konsensya. Ikaw pa masama ngayon. Nasaan ang puso mo? Akala ko ba may Diyos ka? Yan ang mga style nila, kapatid. Ikaw naman, sorry. Kaya iniingatan mo yung Christian testimony mo, pero hindi mo alam, you are a victim at hindi mo natulungan yung taong yan. And dapat meron kayong boundary. Dahil si Jesus Christ, ayaw niya na inaabuso ang kanyang flock. And you are part of God's flock.
mga kapatid. You know your part. You know how to help people, but don't allow yourself to be abused by people. Mga kapatid. No? Kaya sinabi ni Christ, kapag mabuti ang puno, mabuti bunga. So tingnan ninyo, bakit ito ay minsan mo lang binahaginan, nagbubunga na ng mabuti? Dahil mabuting puno siya eh. Bakit ang dali mo lang sinabihan siya ng pagsunod? Nagawa na. Simula pa lang pure na ang motive eh. Kaya ingat tayo. Baka sa net ninyo meron dyan na nagdadamit tupa, asong gubat pala. At minsan yan, hindi mo alam, sinisiraan ka na. At hindi mo alam, ini-influensyahan yung mga totoong tupa. And this is the expose for you, for all of us, to be vigilant, mapagbantay, maging maingat po tayo, at huwag pagtakpan ang mali. No? Maging ingat po tayo mga kapatid. Merong ganyan. Kaya nga sinabi to ni Jesus Christ. Number 2, bakit kaya ina-identify sa atin dito? Anong purpose? The identifying of the good tree and the bad tree. Number 2, to avoid being abused. Not to be taken advantage of. Diba? Meron sa atin dito, tahimik lang, pero maraming beses na siya, ilang tao nang inaabuso siya. Mga kapatid. Si Mrs. sa aming mag-asawa, sa aming dalawa, malambot ang puso niya. Lalo na, actually malambot ang wife ko. Ang puso niya malambot yan. Pag mga tao talaga na alam niya na talagang wala na siyang dalawang isip, talagang maglalabas yan. Pero ako hindi ganon. Hindi malambot puso ko. I see to it, pag may lumapit, talagang, si Mrs. wala na, hindi nagdalawang isip eh. Bigyan mo na. Ako hindi. Kasi, ayaw ko din na, pwede siyang naabuso, pero ako, hindi pwedeng mangyari yan. Mga kapatid. Kaya si Mrs. mahabagin yan. Tsaka madaling maawa yan. No? Pero sabi ko sa kanya, tingnan mo yung ugali na meron ka, naabuso ka. Ayun. O niloko ka na. Ayun. Yun nga eh, hindi ako nakinig sa iyo eh. O, di ba? Sabi ko sa kanya. At minsan, lumabas din na may ginawa siya, hindi sinabi sa akin. Tapos, sabi niya, nalaman ko, tama nga si pastor. Kita niyo mga kapatid? Kasi, tandaan po natin, as we go on serving God, may mga devourer sa paligid natin. Ito sinabi ng Bible, oh, may nagaan yung tupa pero mabangis na asong gubat. Minsan yung attitude mo na nahabag ako eh. At saka may mga attitude tayo na bahala na si Lord sa kanya. Basta ako, pure ang heart ko. Kapatid, hindi ka naman ginawa ni Lord na tangangers eh. Di ba? Kaya nga may Bible eh. Di ba? Para aware ka. Aware ka. Na alam mo how to deal with those abusive people. Di ba? Aware ka na hindi ka dapat masakmal. Anak ka ng Diyos eh. Di ba? Kaya tandaan natin, you have a genuine motive to lead people in righteousness. But there are people who has a wrong motive, no, to take advantage. Magte-take sila ng advantage sa iyo kasi alam nila, compassionate, merciful, at maawain ito. Ganon. Kasi nangyari yan sa wife ko na wala ako dito, may pumunta agad dito sa loob ng church. Naglabas siya ng malaking halaga. Kasi ganito po ako, kilala ako ni pastor. Po ako, ganito. Pagdating ko, alam mo may lumapit dito sa akin, hiningin ganito dahil ganito daw, ang anak ay ganito. Sabi ko, hindi ko kilala yon. O edi na naguyo ka ngayon. Ayun. So nakita natin mga kapatid, dapat we know how to discern people around us.
No? Kasi even unbelievers, nakikita po nila ang galawan po ng mga anak ng Diyos. No? Kaya minsan naabuso tayo. No? And even inside of the church, may story pa nito mga kapatid. This is a real story. Before, isa siya sa mga top primary disciples. Daming tao, daming naakay, maraming na disciple. Isa siya sa mga pwedeng pinagmamalaki ng pastor. Ang daming disciple. Ito yung problema. No? Para aware kayo, itong problema. Para siguro ma-reach out din yung mga nawala, nakipag-mingle sa mga nawala. No? Nakipag-fellowship sa mga nawala. Siguro nakipag-basketball at sumama sa mga swimming. Yung mga nawala, kontra na sa vision eh. Yung mga nawala, kontra na sa discipleship. Yung mga nawala, against na sila sa church. Ito naman, pure ang heart, na-miss niya yung mga past memories. Kaya delikado itong mga past memories na to. Namimiss ko sila, na dati masaya kami. Ikaw, nakita mo ng vision, bumalik ka pa sa past memories. So binalikan mo yung past memories mo. Ito ngayon, tinadtad ka ngayon ng paninira. Ba't ka sumasama dyan? Manipulative ang discipleship. At saka voluntary ang discipleship. No? At saka yung pastor ninyo, minamanipulate kayo dyan. So siguro sa ilang beses nakausap yung mga ito, mga asong gubat, kausap, hindi niya alam na brainwash na siya. Kaya pagbalik niya sa church, asong gubat na rin siya. Nagtataka ang pastor, bakit ibang timpla ng sinasabi nito? Bakit kinukontra na ako nito? Hanggang namalayan, nawala na lahat ng mga nasasakop na disciple. Kasi listen to this, tatanggalin ng Diyos ang mga tao na inaalagaan mo kapag you are influenced by wrong people. You are influenced, ito yung mga wrong people na toxic. Nakikinig ka sa wrong information na yung tama naging mali at ang mali ay naging tama. Yun ngayon ang trend sa time natin. Katulad nito, mali ang tingin ng iba dito. Mali ang tingin sa discipleship, manipulative, hindi voluntary, mali ang tingin sa winning soul. Nagpaparami lang yan sila. Ayun. So, ikaw, wala kang proper foundation at hindi ka ganon kalalim kay Lord, mabibrainwash ka. Kasi, ang trend ngayon, pinaniwalaan ang mali at ang tama ang siyang mali. Kaya pag ikaw ay umakap sa paniniwala na yung mali ay naging tama, malaking tama mo, kapatid. Sobrang laki ng tama mo dyan. At hindi ayan ni Lord na may tama ang mga namumuno sa mga dalisay ang kaisipan ng mga disciple. Then God will allow na mag-banish away lahat ng mga dinidisciple mo. At yun ang nangyari. Nawala lahat ng mga disciple. At ngayon, kumukontra na sa pastor. Why? Hindi niya naiwasan. May nag-take advantage sa kanyang kaisipan. Na-abuse siya. Kasi, ang problem sa atin sometimes, ayaw natin mawala yung mga kaibigan natin. Nanilason na ng kalaban. May mga nagbibilang ng kaibigan pero wrong friends. Hindi na totoong kaibigan yan. Kaya maganda na ang kaibigan mo, kaisa mo rin sa pananampalataya na may pangitain. Katulad yan, sa church natin, may mga kupong-kupong kang mga kapatiran na nawala, binalikan mo ngayon. Ikalawang na yung mga puso at isip. At yun ay hindi na talagang part talaga ng vision. Binalikan mo kasi gusto mo silang mawin. Ikaw ang nawin. Ang tawag nun, naabuso ka.
at naisahan ka. Na-take advantage ka ngayon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Sumama ka sa mga hindi mabuting bunga, time will come, pati ikaw, puputulin na rin ni Lord. Kaya nangyayari, unti-unti na siya nagdidistansya sa church kasi kumukontra na siya. Biro mo na may vision ka. Opinion ng tao ang may authority sa iyo, and the Word of God ay hindi na authoritative para sa iyo. Kaya listen to this. Hindi ibig sabihin na yung mga past memories friends natin, may mga memories kayo, may mga alaala kayo na hindi mabura, na dati magkasama kami, kasama sa basketball, kumakain kami dahon ng saging, pagkatapos tuyo ang aming ulam, at pagkatapos ay sa hirap at ginhawa magkasama kami ng barkada na to. Kapatid, burahin mo na yan. Hindi na nakakatulong sa iyo yung past memories, bago na ngayon. Kaya pag binalikan mo yan, kakainin ka nila ng buo. Kapag takot ka na mawalan ng kaibigan, ikaw ang mawawalan ng tuluyan. No? Ako, pinapayo ko, detach to those people who are against the Word of God, against sa vision, against sa pastor. You need to detach. Kasi papansin ninyo, maigi lang na mas maganda selective ang friends mo. Pero they are, what? A blessing. Why? Sila yung mga tao na mga right people. Surround yourself with the right people. Ang mga right people, nilalabas yung galing mo, yung husay mo. Nilalabas ang mga right people, direct kang pinagsasabihan, direct kang kinokorek, direct kang nire-rebuke, sinasabi ang mali. Ang mga wrong people, hahataking ka papalayo sa Diyos. Ayon. Hindi masama mag-abot ng mga long-lost friend. Hindi masama mag-abot ng mga lumang kaibigan, pero dapat ikaw ang influencer. Hindi yung pagbalik mo sa church, asong gubat ka na. Di ba? So, kinain ka nila ng buo. Kaya ito yung ibig sabihin ng message na dala ko sa atin ngayon. Habang patuloy tayo sa paglilingkod, maganda na you know your friend. Mga kaibigan na nililip up ka, ang mga kaibigan na kumbaga pinapahusay ka pa. Hindi yung mga, biro mo, pinipreserve mo yung mga bully friend mo, yung kinakantyawan ka, pinagtawanan ka, binabatukan ka, pero ayaw mo umalis sa kanila kasi baka lalo kanilang kantyawan. Biro mo nag-reserve ka kaagad naman. Biro mo may bully friend ka, may toxic friend ka. Di ba? Iba-ibang friend mo, ayaw mo sila bitawan. Pag nag-share ka ng word, ikaw pa ngayon ang pinagtawanan. So, ayaw mo silang bitawan kasi natatakot ka, baka sisiraan ka nila. Sinisira ka na nga nila harap-harapan eh. Inaabuso ka ng harap-harapan. Ako, pinapayo ko, decide. Huwag kayong matakot na mawala ng kaibigan. Matakot kayo pag nawala si Kristo sa buhay nyo. Yun ang katakutan nyo. Kasi nowadays, if you are in the right path, paunti ng paunti ang kaibigan mo, pero padami ng padami ang disciple mo. Pakunti ng pakunti ang mga toxic people sa iyo, pero you become a blessing. You become an influencer. Tandaan natin yon. Hindi ibig sabihin pag marami kang kaibigan, ay isang blessing yon. O isang pagpapala yon. Hindi ganon. Dapat marami kang disciples. Marami kang leaders. Marami kang kaibigan. Pinalayo ka naman nila sa Panginoon. Kaya hindi yan garantiya. I hope nakita nyo ngayon bakit si Christ nag-expose sa isang mabuting puno at masamang puno, mga kapatid. Kaya nga sinabi niya dito, ang hindi mabuting puno ay pinuputol. Kung kasama ka doon sa puputulin. Di po ba? Kaya mapapansin natin, this is the reason why we need to identify the bad tree and the good tree. Mga kapatid. How? Nakita natin, no?
Bakit dapat? Para maiwasan nating dayain tayo, maiwasan nating inaabuso tayo. Kaya, common sense, dapat kilala mo na sa bawat salita, sa bawat kilos, ang isang tao, not to judge them. Kaya nga minsan ang binibitawan ng iba, di ba masamang humatol? Iba konteksto nun. Hindi ka nang hahatol, kundi nag-iingat ka. No? Hindi ka nang hahatol, kundi para hindi ka maabuso. No? Kasi walang inosente sa atin dito. Ang tupa, mahusay, magaling, matalino, at hindi siya papayag na sakmalin siya ng buong buo. Ganon dapat. Kaya, paalaala sa atin to mga kapatid. Do not allow yourselves na pati ang mga dinidisciple mo mawala sa iyo. Nakinig ka sa mga toxic people eh. Di ba? Kaya maganda sa journey nating ito, you know your circle of influence. Kilala mo dapat yung circle of influence mo. Na itong mga circle of influence mo, you make them and they make you a better person. Kaya tingnan mo sarili mo. Sino yung mga circle of influence ko na kung wala sila, hindi ako ganito? Tingnan mo. Sino sila? Your leader, your discipler, your pastor. Ano trato mo sa kanila? You obey them, you submit to them, at pansinin mo, anong nangyari sa buhay mo? Di ba napabuti ka? So, dapat nakikita mo yon. At pansinin mo yung mga tao na mukhang pasira na buhay. Sino yung circle of influence? Mangungutya. Puro biruan. Pinagtawanan ka palagi. Hanggang i-discourage ka na lumayo sa church. Kaya dapat you identify your circle of influence. Maging choosy ka sa mga tao. Pero hindi ka titigil sa pag-reach out sa mga tao. Mga kapatid. So naway nakita nyo to mga kapatid ang sinasabi ko ngayon. That is why it is very important na you can identify the bad tree and the good tree. So nakita ninyo mga kapatid na bilang mga tupa, hindi tayo dapat inosente, hindi po tayo dapat pinagsamantalahan, hindi po tayo dapat naiisahan, hindi po tayo dapat nasisipsipan. Kasi we are here to bring the gospel to those people, pero don't allow yourself to be abused by people. Don't allow yourself to be deceived. It's because of the nature na meron ka. Like what I said, inuulit ko, pag ikaw kasi binago ng Diyos, lubos, likas sa iyo ang mahabagin. Pero ilagay mo sa lugar ang pagiging mahabagin. Likas sa iyo ang maawain. Likas sa iyo, nakaredy ka palagi magpatawad, nakaredy ka tumulong, nahabag ka, at gusto mo maakay yung taong yon. Pero, at the end of the year, nawala siya. Nakuhaan ka na eh. Di ba? Binigyan mo ng cellphone, binigyan mo ng TV, binigyan mo ng rubber shoes, everything, para lang ma-disciple mo siya. Pero at the end of the year, nawala na siya. Nahiraman ka pa ng malaki. Ayon. Kaya nga isang paalaala to sa atin ang mensaheng ito. Just bring gospel. Gospel lang dalhin mo sa tao. Hindi ka yung tipong nagdudul out. Hindi ka government na nag-aayuda sa mga walang-wala. No? Hindi ka band-aid solution. Hindi ka nagbibigay ng band-aid solution. Akala natin, matutuwa si Lord, bigyan mo palagi grocery, bigyan mo palagi ng bigas, bigyan mo palagi ng pagkain para hindi mawala sa cell group. Tutulungan mo everything. Pero you know why? You know what? That's hollow approach. Hindi tama yan. Mababaw na approach yan. Ang tao kasi, mababago everything lahat sa kanya, finances, utak niya, mindset niya. Naisip niya dati, sobrang hirap niya. Ngayon, kita niya blessing na si Lord sa buhay niya. Gospel ang dapat dalhin. Wala nang iba pa. Si Christ, gospel ang dala. Walang dole out kay Christ. Diba?
Kaya ang tao na poor mindset, ang utak niya, hindi ako poor. Ako'y blessed ni Lord. Binago ng gospel eh. Di ba? Hindi ako habang buhay magigahos. Pinalaya na ako ni Lord yan. Why? Binago siya ng gospel. Hindi siya binago ng grocery. Kaya this is the third point. To avoid being fooled. Especially when dealing with scammers. Diba? Maiwasan yon na ikaw ay lukuhin. That is why Jesus Christ ay make an identification. Ito yung mga masamang puno at ito yung mabuting puno. Ang mabuting puno ay nagmubunga siya ng mabuti, mga kapatid. Kaya, sabi nga dito sa verse 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Ayon, di ba? Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So meron siyang connection. We cannot read the heart of people, but you can read them kung ano ang kanilang galaw at sinasabi. Okay. Tingnan natin ang supporting verse natin. 2 Corinthians 11:13 to 15. Anong sabi sa 2 Corinthians? No? Verse 11:13 to 15. Anong sabi po dito? Hindi sila tunay na apostol, kundi mga mandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, verse 14, sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kita nyo mga kapatid, even si Paul may warning sa atin. May mga false apostles. At sabi niya, huwag kayong magtaka, si Satanas ay nagkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. So ibig sabihin, may mga leader din na nagkukunyaring leader. Yun pala, padala din ni Satanas ang kanilang kahihinatnan ayon lamang sa kanilang mga gawa. So it's a warning to all of us na maging maingat tayo hindi lang sa labas, even sa loob ng church. May mga naglilingkod na nagkukunyari lamang na lingkod ng katuwiran. Yun pala, katulad ni Satanas, nagkunwaring anghel ng kaliwanagan. Tanong, Pastor, paano namin malaman yan? Itong sinabi ni Christ dito sa Matthew, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. At sometimes, nakikita mo na matigas ang ulo. Yung sinasabi ko nga, hard-headed, stiff-necked. Kumbaga pag sinabi stiff-necked, talagang hindi na sumusunod. Hindi stubborn. No? Ito yung makikita mo sa loob ng church, nananadya na, hindi na sumusunod. Stubborn, stiff-necked, hard-headed, nasa cell group nyo yan, or nasa net. Against na makikita mo yung galaw, hindi na ayon sa sinasabi ng ating mga instruction. Halimbawa, hindi nagbibigay ng engagement. Sabi yan, part yan ng ating tinatawag monitoring. Hindi nagko-comment. Hindi nagbibigay ng mga report. Palagi nang re-remind. Hindi nagpipray. Hindi nagbabasa ng Bible. Pero nandyan lang. Ano na yon? Red flag na yon. Red flag na yon. At yan, hindi naman tayo mangmang na okay spiritual niyan. Hindi contributor, kundi consumer na siya. So, ito yung number 3, avoid being fooled. Especially when dealing with scammers. Alam nyo bang scammers? Malinis ang intention mo, pero siya masama intention sa'yo. Scammers tawag nun. Ibig sabihin, mabuti ka sa taong ito, pero hindi siya mabuti sa'yo. Ayon, may balak siya sa'yo na hindi mabuti. Ayon, di ba? Tingnan nyo si Judas. Sumusunod kay Jesus Christ. Pero scammer si Judas. Ang intention niya, no, ipagkanulo si Jesus Christ because of money. Mga kapatid,
Kaya sinasabi ko sa atin to mga kapatid, para maging aware kayo, mapagbantay kayo, as we win souls and make disciples, hindi po tayo dapat kumilos na parang mga mangmang. Hindi tayo dapat kumikilos na kung saan niluloko na tayo, pero hindi ka pa rin gumagawa ng hakbang. So what's the solution? Ang solution natin sa ngayon, first pray, at the same time, maging mapagbantay ka. Kasi nakakahawa ang ganitong klase ng mga tao na pwedeng hawaan ang mga alaga mo. And you can rebuke that person. Halimbawa, nasa loob ng church, hindi mo pa nire-rebuke. So akala niya, hindi mo siya nadidiscern. Kaya tandaan natin mga kapatid. Pero I believe, hindi yan makakatagal sa loob. Kasi nasa loob mga righteous people yan. At ngayon, maging aware siya na makikilala na siya. So ang gagawin niya ngayon, mag-keep distance and then, ang susunod na gagawin, magli-left the group na lang yan. Kaya tandaan natin, ang mga sumusunod sa Panginoon, manatili tayong dapat maging pure, maging dalisay. Kasi nakikilala tayo ng Panginoon eh. At tayong mga leader, kayong nangangalaga, aware kayo na hindi lahat sa loob ng ating inalagaan ay mga dalisay na naglilingkod sa Panginoon. Kaya si Christ, binuksan niya to. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Saan ka nakakita, tupa ka, matigas ulo mo. Tupa ka, ayaw mo ng correction. Ayaw mong nire-review ka. Ayaw mong pinagsasabihan ka. At the same time, nag-o-oppose ka pa sometimes. Na ang Bible naman, tama ang sinasabi sa iyo. Nakita niyo mga kapatid? So, dapat ang mga pastor, ang mga leader, aware tayo. Sa loob may nagaan yung tupa, pero asong gubat pala. Yon ang i-avoid natin. Kaya ito, ang mensaheng ito is sa ating lahat, is a warning to all of us. A warning message. Isa itong mensahe na nagbibigay ng warning sa atin. Na akala ikaw na leader, ikaw na naglilingkod kay Lord, malinis ang puso at isip mo nagsiserve, pero maging wise ka rin to discern people around you. Na hindi ka palaging niloloko, hindi ka palaging inaabuso, hindi ka palaging tinitake advantage. So you know how to limit yourself. At isa lang dapat ang dala mo, gospel, hindi grocery. No? Gospel. Gospel is enough to change a person. Magkaroon siya ng pagbabago in all areas of his life. Mga kapatid, mababago lahat yan. Even finances, even problems na meron siya. Lahat yan. Kaya dapat, ang kaliwang kamay mo, wala nang dala na anumang material things. Tanggapin mo ang gospel, may ibibigay ako sa iyo. Mali yun. Gospel is enough para ang tao ay magkaroon ng total transformation. Kaya sa ating pagtatapos, God will not allow His flock to be repeatedly abused. Hindi ayaan ni Lord na palagi kang inaabuso. Some may have wrong motives, disguising themselves as sheep, but are in reality wolves ready to devour God's own sheep. Marami ng mga tupa na kinain ng buong buo. Nasira na. That is why He always provides warning to make us aware of those around us. Mapagbantay tayo sa mga tao na kapaligid sa atin, as well as those we lead to the Lord. Ayan. Kaya tandaan ninyo, may nasasakupan kayo na merong wolves dyan at meron talagang tupa. Bantayan mo ang mga tupa mo, kapatid. Kasi marami dyan pinagsamantalahan lang pala at hindi talaga binago ang buhay. Kaya panawagan ko to sa lahat ng mga leader. Hindi lahat ng nasasakupan nyo, mga puro yan. Meron dyan nagaan yung tupa. Ayon. At talagang hindi yan maging tupa. Wolves talaga yan. Kaya kung ako sa inyo, mag-evaluate kayo, taas ang kamay ng mga wolves. Kilalanin na natin, mas maaga pa. Tingnan nyo ang galaw. Tingnan ninyo ang sinasabi. Makikilala nyo sila. Kaya, bago tayo mag-closing prayer, sama-sama nating
awitin ang mensaheng ito na dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Your
all I need. Your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you. In your way, I will lift my hands to the hills. These are the long ways I will ever know. I long to love you with all I am. You are there. I will lift my hands to the hills. These are the long ways I will ever know. I long to love you with all I am. I belong to you. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, I pray, as we go on sa aming journey, lahat ng mga leaders, lahat na nangangalaga ng mga tao, like sa message na aming pinag-aralan sa ngayon, maging aware kami, maging mapagbantay kami, hindi lamang sa labas kundi sa loob, na may mga mananakmal na pwedeng sinasamantala ang ilang mga tupa. I pray in Jesus' name, O God, protect all the flock na tinubos mo ng iyong dugo. At ang mga leaders o mga disciples ay hindi kami magbulag-bulagan kundi mapagbantay kami. At makita at ma-identify namin, Panginoon, ang mga abusive people, ang mga tao na nagtitake advantage sa mga tao na totoong binago ang buhay. I pray, let your spirit work and move, Panginoon. Naingatan mo ang mga taong ito na tinubos ng iyong banal na dugo hanggang sa iyong pagdating. Nang bawat isa sa amin ay maging mapagbantay. Because we believe, O God, ang kaaway ay katulad ng leon na umaatungal at pumapaligid sa mga anak mo. I pray your protection, your preservation, O God, sa lahat ng mga tinubos ng iyong banal na dugo. Na dito pa lamang ma-identify namin ang bawat isa nakabilang sa iyo. Blessing upon blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account.
on our next online worship. Thank you and God bless.